Kasama natin ngayon si Pampanga Governor Lilia Pineda. Bitin kasi yung ating naging panayam sa kanya kahapon. At nakita natin, Pinky at Willard, ang napakaraming mga lugar dito kung saan baha at talagang lublob. Itong nakikita natin ngayon dito ay isang simbahan na talagang lubog. Hindi ito palaisdaan, ha? Ito po ay bahagi ng lubog ng baha, lubog ng parte ng Archdiocese Shrine of Our Lady of Lourdes. Magandang hapon po, Ma'am Pineda. Magandang hapon, Corina. Opo. Kumusta na po ang mga nangyayari dito sa Pampanga? Nakakalungkot kasi hanggang ngayon, yung baha di pa rin bumababa. Isa lang ito sa bayan talaga na malaking tubig. Meron pa talagang 4 na bayan, 5 bayan pa na mas mataas ng tubig. So yung mga tao talagang kailangan maglakad, pati sasakyan hindi pwede. Opo. Tama po ba yung narinig nga po namin na hindi pa po umaangat ng ganito kataas ang baha dito sa Pampanga? First time. First time? Mula daw nung pinatubo, ngayon lang naglagay ito, sabi ni Mayor Kasi nung pinatubo, lumubog yan. Oo. Tapos pinagawa. Ngayon lang daw talaga. Nalubog ulit, pero this time sa tubig na po. Pero parang worse yan, nagiging worse. Patagal, nagiging worse talaga. Kasi kung makikita po ninyo dito po, makikita nyo yung mga ibabaw na lamang po ng puno. Nakalublog na po yung puno. At saka yung ito pong mga matataas na parang ilaw, Poste, Opo, mga poste ng ilaw, nangalahati na rin po sa tubig. So, ano po sa palagay ninyo ang punot dulo ng problema? Kasi nung after ng eruption ng Pinatubo, ginawan tayo ng mega dike. Yung mega dike, mula dun sa may Porac, dire-diretso yan. Kaya lang itong Bacolor, hindi tinuloy ang dike para proteksyon. Okay. Naputol. Bakit po? Putol. Bakit po? Ewan ko, naubos na yata ng pera yung DPWH noon. Kaya sa halip na pumunta sa Pampanga Bay, lumiliko siya, bumabalik dito sa bayan ng Bacolor. So, yun na nga yung hiningi namin lagi na dapat ang mga megadike namin kasi talagang matibay at saka talagang mataas. Hindi kahit anong gawin mo lakas ng bagyo, hindi nasisira. Yung noon Yung dati? Panahon ni President Ramos, kiningi namin yun. Ayun nga, talagang hindi pa nagagawa siya. So, ang nangyayari ngayon, umiikot ang tubig, bumabalik dito sa Kabayanan. So parang ito kasi ginawa siyang catch basin. Pero naka-recover na yung mga tao. Pero kung magagawa yung tuloy-tuloy na mega dike namin, hindi na siguro pupunta dito, hindi na siguro babaha itong bayan ng Bacolor. Kaya lang hindi nila priority. Hindi nila naging priority. Hindi naging priority. Ang sabi po ng Pangulong BBM, sa at least sa ibang mga bahagi ng bansa, ay may improvement na daw. Kumbaga, kung masyadong mataas dati, ngayon ay medyo-medyo na lang dito po sa ibang bahagi ng bansa. Dito po, nagkaroon na po ba ng pagbabago o improvement? Meron naman, kaya lang, Corina, ang Pampanga kasi, nasa dulo kami. Yung mga tubig na nanggagaling ng bundok ng Zambales, ng bundok ng Nueva Ecija, Sierra Madre, sa amin yung pinto palabas ng dagat. So talagang pagdating sa amin, talagang mag-i-stay ang tubig dahil nga silted nung pinatubo, tapos yung mga lupa na nanggagaling ng bundok, isa rin yun sa nakakabara. So kami siguro yung mga ibang probinsya, kaya nag-improve kasi hindi sila kagayan sa amin na nagpinatubo kami, tapos at nagiging kami yung pinto na lumalabas na tubig mula sa taas. Okay, so ito po ba ay kasalanan ng kontraktor, kasalanan ng mga nagtatapon ng basura, o kasalanan po ng gobyerno? Sa akin sa nakikita ko, dahil naiiba yung province of Pampanga, dahil nagpinatubo kami yung pinto labasan ng mga tubig ng Zambales, bundok ng Nueva Ecija. Siguro dapat iba yung gagawing plano, master plan. Para talagang naiiba kami talaga Corina, naiiba kami. So sana ang gagawin, talagang matagal ang plano. May master plan ka. Ano kaya ang solusyon ng ganitong probinsya na
nagiging pinto siya lahat ng mga probinsyang nasa taas na dito lumalabas ang tubig niya. Yung mega dike po na feasibility study na binabanggit po sa amin ni Governor Daniel mula po sa Bulacan ay pinag-aaralan na daw ng Malacanang. Actually, matagal na nga nilang pinag-aaralan yon. Aabutin pa daw ng 2 hanggang 3 taon ang pag-aaral ng feasibility study na yan for the mega dike. Hagip na daw po ang Pampanga, itong inyong probinsya. Meron po ba kayong alam tungkol sa planong yon? Actually, matagal lang nilang ginagawa yon, pinaplano. Mga foreigner bayad na yata yung gagawin nilang plano. Kaya lang, talagang matagal, Corina. Ang suggestion nila noon, gagawa ng parang mga dams sa taas ng Nueva Ecija. Yung San Antonio, Nueva Ecija. Ukulungin muna din doon ng malakas na tubig, tapos unti-unti pakakawalan dito sa baba. Kaya lang hindi pa talaga natapos. At saka billion-billions dollar yon. So, Okay. pag-uusapan pa rin yung pondo noon. Ewan ko kung soplo no grant. Opo. Ano po ang inyong rekomendasyon? Ituloy na yung grand plan na yon o ito pong mga tingi-tingi na hindi tinapos na flood control projects ay tapusin na? Ang palagay ko, stop muna yung mga flood control. Kasi naalala ko, 10 years na, oh my God, flood, dike sila ng dike, hindi naman kinukompleto yung gawa. So walang solusyon eh. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ilan po ba ang mga nadiskubring ghost projects dito, mga substandard? Hindi po ba lumigid ang DPWH Secretary? Gayon din po si Pangulong BBM. Merong binisita si Secretary Beans doon sa may bayan ng Arayat. Siguro mga 500 meters yon, nilagyan ng seat piles, bakal, no? Tapos yung kadugtong naman, hindi naman mababa, hindi naman nila itinuloy. Ang nangyari doon, yung ginawa, wala pang malakas na bagyo, natumba. Okay. So Yun. marami pong ganon dito sa Pampanga. Merong mga nasira talaga na mga dike na ginawa. So kasabi ko nga, kung ang gagawin mong dike, ganyan din ang mangyayari. Gawa, sira. Tigilan na muna natin. Kasi sayang yung pera ng gobyerno, di ba? Pero hindi po ba fully paid na yon? Fully paid na po yung mga project na yan dito sa Pampanga? Oh, natapos na yon, fully paid na. Kaya lang, umulan lang ng malakas, pero walang bagyo. Naguguho din. Pero naguhudin. Okay. Panawagan na lamang po ninyo sa DPWH o sa national government, Gov? Sa DPWH po at saka nananawagan din ako sa national government. Matagal na po ring panahon na years na ang ginagawa po natin ay yung paglalagay ng proteksyon na dike. Pero sa nakikita po namin, hanggang ngayon, ganito pa rin ang mga bayan-bayan na nasa tabi ng low-lying towns, ganun pa rin. So palagay ko po, yung mga nagastos doon na siguro may billions na, wala namang nangyayari. Walang solusyon. Walang Okay. solusyon. Kaya siguro dapat pag-aralan, wag mo nang gagawa ng mga ganyang, stop na muna yung paggawa ng dike. Ibayin natin kung ano yung po pwede. Either payin mong malalim yung ilog, wag mo nang gagalawin muna yung dike. Kasi pag malalim ang river, Corina, kaya na niyang anuin yung tubig, hindi nalalabas di ba? Tapos sabi ko nga, kung pwedeng bumili ng dredger, ng mga draga, na magbukay Ayun. doon sa palalalabasan ng tubig. Kasi hindi naman tayo gagastos ng billions doon sa dredger sa draga, di ba? Opo. Kesa naman doon sa gagastos ka sa dike na pagkagawa, Okay. hindi naman bumabagyo pero nasisira. So yun po ang panawagan nyo, yung dredging. No? Ginagawa na po sa ibang bahagi yan, so hindi inaabot ang Pampanga. Sa ngayon po, maraming salamat po sa inyong oras. Ma'am, dumayo pa kayo Thank dito sa you. amin. Hindi, okay lang. Opo, Pampanga Thank you. Governor Lilia Pineda. Thank you. Salamat po. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.